Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 48, talata 1 hanggang 4. Binasbasan ni Jacob sina Efraim at Manases. Nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama, kaya't isinama niya ang dalawang anak na lalaki, sina Manases at Efraim, at dinalaw ang matanda. Nang sabihin kay Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose, "Nang ako'y nasa luz, nagpakita sa akin ang makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. Sinabi niya na darami ang aking mga anak at ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa at ibibigay niya sa kanila ang lupaing iyon habang panahon." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 48, verse 5 to 8 po. Ang dalawa mong anak na isinilang dito sa Ehipto bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak, kaya tulad ni Ruben at Simeon. Sina Ephraim at Manases ay magiging tagapagmana ko rin. Ngunit ang susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa lipi ng dalawa niyang kapatid. Ipinasiya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan, malapit sa Efrata, at dinamdam ko lang labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko siya inilibing. Ang Efrata ay tinawag ngayong Bethlehem. Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong ito ba ang iyong mga anak? Opo. Sila po ang aking ipinagkaloob sa akin ng mga Diyos sa Ehipto, tugon niya. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-48 ng Genesis, versikulo 9 hanggang 13. Opo, sila po ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto, tugon niya. Sinabi ni Israel, "Ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko." Halos hindi na makakita noon sa Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila'y niyakap at hinagkan ng matanda. Sinabi ni Israel kay Jose, "Wala na akong pag-asang makikita pa kita. Ngayon, nakita ko pati iyong mga anak." Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang dalawang bata, si Ephraim sa gawing kaliwa at si Manases sa gawing kanan nito. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 48, versikulo 14 hanggang 18. Ngunit pinagkuros ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases, at sila'y binasbasan. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham, ng Diyos na sa akin nangalag at pumatnubay simula sa pagkabata at magpahanggang ngayon man, at pati na ang anghel na sa akin nagligtas. Pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas, maingatan nawa ninyo at taglain oras-oras ang ngalan ko, at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac, nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap. Na makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, minasama niya iyon, kaya't hinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilapat sa ulo ni Manases. Wika niya, "Ito po ang matanda ama, sa kanya ninyo ipatong ang inyong kanang kamay." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Genesis, chapter 48, verse 19 to 22. At tumanggi ang kanyang ama at sinabi, "Talastas ko, anak ko, talastas ko. Siya man ay magiging isang bayan at siya man ay magiging dakila. Gayunman ang aking kanyang kapatid na bata ay magiging lalong dakila
tangkay sa kanya at ang kanyang binhi ay magiging isang makapal na bansa. At kanyang binasbasan sila ng araw na ngayon na sinasabi, sa iyo magbabasbasang Israel na magsasabi, gawin ka nawa ng Diyos na gaya ni Ephraim at gaya ni Manases, at kanyang pinagpauna si Ephraim bago si Manases. At sinabi ni Israel kay Jose, narito ako namamatay, ngunit ang Diyos ay sa inyo, at dadalhin kayo uli sa lupain ng inyong mga magulang. Bukod dito, binigyan kita ng isang bahaging higit kay sa iyong mga kapatid na aking kinuha ng aking tabak, ng aking busog sa kamay ng Amoreo. This is the word of God. Amen.